Oh. Ay, magandang gabi mga ka-low carb. Uncle Justin. Ibe-break ko ngayon ang aking 24 hours fasting. Ngayon ay Huwebes, June 6. No? So, ang aking last meal kahapon ay 6 p.m. So, ngayon ay 6:15 na. At ito po ang aking meal. So, kalahating fried chicken. Ako na rin ang nagluto nito. Salt and pepper lamang at bawang. Bawang nga. So, gusto kong simulan muna ang aking sabaw. Pahintulot yung higupin ko rito. Nilagang pata ng baboy. So, meron din ditong dinugan, laman loob, isaw, tsaka maskara. At kapag kulang pa ang aking pag hindi pa ako busog, meron pa ako natira kagabi na dinakdakan, so maaaring kainin ko rin yan. No? Okay, so simulan na natin. Lagyan ko muna ng additional oil ang aking pagkain. Virgin olive oil ito. So usually ganito ang ginagawa ko mga ka-low carb para sa additional fats and oil sa aking pagkain. Ano? So, kapag ka naluto na, ini-sprayhan ko ng ganyan at dagdag na energy. So, para masarap ito mamaya. Okay. Okay, ngayon ko lamang ito sinubukan mga ka-low carb, ang 24 hours fasting. Usually, ang aking fasting is TMAD tsaka OMAD. 2 meals a day tsaka 1 meal a day. At average 16 hours hanggang 18 hours. No? So last week, Thursday, last week din, ay sinubukan ko naman ng 23 hours na fasting. Nag-OMAD ako. No? So, after 1 week, sinubukan ko ulit ito na I think kaya kong gawin ng 24 hours. In fact, hanggang ngayon nga, nararamdaman ko more than 24 hours kaya ko eh. So, unti-unti lamang, face by face. So, I'm sure, natutuwa ngayon ang aking digestive system at nakapagpahinga siya ng 24 hours, higit na na-reactivate ang autophagy sa ating katawan at nakapag-repair ang mga sirang cells natin. Kung tawagin ay organelles. Yung organelles ay yun yung mga cells sa loob ng cells. Parang kung sa isang pabrika ay merong fabrication, merong iba-ibang department sa loob ng pabrika. Parang ganun din yung ating mga cells. Kaya ang aking energy sa maghapon ay galing sa ketones. Ang ating atay, kapag ka nasa period tayo ng fasting, let's say, lalo na sa 24 hours fasting or more, ay gumagawa ang ating atay ng kino-convert niya ang ating ang mga fats natin into ketones para malikha ang isang state of ketosis at yun ang magiging energy natin habang tayo ay naka-fasting. So, overall, mga ka-low carb, ang aking objective dito ay para fully matanggal, mabawasan, kung hindi man ma-eliminate ang anumang inflammations sa ating katawan. Kilos. So, meron akong isi-share sa inyo, mga ka-low carb. Ganito, in relation dito sa aking sinishare na combination ng low carb tsaka intermittent fasting,
At lalo na yung longer na fasting, itong 24 hours fasting. Ang sabi nga natin last time nung binanggit ko na ang fasting is anti-aging at nagre-repair ito ng mga sakit. Siya yung nagiging dahilan para mabilis ma-accelerate yung ating paggaling. So napapagaling niya ang ating mga karamdaman at mga sakit. Parang ganito, di-describe ko ang isang irony dito sa ating public healthcare system sa Pilipinas. Obserbahan niyo mga ka-low carb, this is a big irony sa ating public healthcare system dahil every time na magkakasakit tayo or to some extent nadadala sa mga ospital o kaya nako-confine tayo, ano ang ginagawa ng mga friends at mga relative ng mga naka-confine? Sabi nating ordinaryo nagkasakit siya because of attack ng mga pathogens, trangkaso, or pulmon, etc. Hindi ba nagdadala kayo kapag binibisita natin ng ating mga friends na na-hospital? Anong dala natin? Carbohydrates, di ba? Either cake, ice cream, o kaya prutas, So, sa halip na mapabilis ang kanilang paggaling, lalo lumuluba ang kanilang karamdaman because of the carbohydrates na dinadala natin sa kanila para na sa inaakala natin ay mapapabilis ang kanilang paggaling, kundi yung ay sinasabi ko na irony. Lalo silang lalong lumuluba ang kanilang mga karamdaman. So, yan ang mga irony sa ating public healthcare system. Hindi lamang sa Pilipinas, I think sa iba't ibang mga bansa, even sa mga first world countries, lalo na sa western countries. So, ito ang kailangan nating ipalaganap, mga ka-low carb, na kapag nagkakasakit, halimbawa sa mga miyembro ng ating family, may mga trangkaso, nagkakasakit ng ilang araw, yun ang pinakamagandang pagkakataon para sila ay mag-fasting. Di ba't karaniwan wala tayong ganang kumain kapag may sakit tayo or may trangkaso tayo? O di po pwede natin silang tulungan na mapabilis, para mapabilis na gumaling sila, yun naman yung makapagpahinga, yung digestive system ng ating mga mahal sa buhay na nagkakasakit. Sabihin natin 14 hours na mag-fasting, 16 hours, 18 hours, pwede nga mag-OMAD lamang sila, one meal a day sila at para mapabilis yung kanilang healing. Because ang intermittent fasting ay isa sa mga tools natin para sa mabilis na recovery and healing. So yun mga ka-low carb ang ating maaaring ma-share ngayon. At meron akong i-anunsyo na nitong nakaraang 2 linggo ay nagkaroon ng, mapapansin nyo siguro, na yung mga na-share ninyo doon sa post ng, mga post ko na isinishare ng mga members doon sa Life Without Rice movement, ay nadidelete. Tinatanggal ni Meta. Kasi, for the last 2 weeks, araw-araw yon, ang pakiramdam ko nga naghoramentado si Meta Kanya delete niya siguro more or less mga 100 posts ko ang kanyang dinelete. Combination ng mga ganitong mga meals, tsaka mga articles na sinusulat ko ay nadi-delete siya. Kaya may maraming mga nag-PM sa akin na sir, na-delete yung ganitong kuwan ko, shared files ninyo o post ninyo na aking isinare sa aking timeline. So nagulat ako dahil hindi lang marami, ilang mga leaders ang nagpadala sa akin ng mga gano'n. So naobserbahan ko, nung sinuri ko kung bakit gano'n, kasi usually kapag ang nag-a-appear doon sa aking parang notification ni Meta, sabi niya, tinanggal daw niya ang ganitong post because of community violations of community rules. At ito ay considered spam. Sabi, paano naging spam?
pagkain ko yung aking ipinopost yan sa loob-loob ko, no? So, yung mga articles ko na nilalabas, lately kasi, nitong 3 weeks ago, nagsimula akong mag-post ng mga articles, 1 article daily on the average, minsan more than 1 article. So, nung masuri ko, mga ka-low carb, inaakusahan niyang isang spam yung aking mga post dahil nag-a-attach ako ng mga URL shortener, tiny URL or bit.ly yung aking isinasama ron. Ang lahat ng mga post ko for the last 2 years na merong ganong URL shortener, tinatanggal ni Meta. Kaya sabi ko, naguramentado si Meta. 2 years ko nang ginagawa yon, pero umatake lamang siya for the last 2 weeks. Kaya araw-araw nakakatanggap ako ng mga notice na dinidelete niya itong mga post ko na ito. So, ang aking gagawin ngayon, mga ka-low carb, ay i-reconstruct ko yung mga articles na ito. Meron naman akong mga soft copy files at i-republish ko. Mapapansin nyo siguro, simula kahapon ay at hanggang kanina sa aking mga post ay meron akong parang note doon na ito ay reposting. Dati nang na-post ito, 2023, at tinanggal lamang ni Meta. So, ganoon mga ka-low carb, yung ilang mga update ko sa inyo at hindi po ako ang nagtatanggal niya. No? So, gawin ko ang pagkakataon din ngayon ang ating video na magpasalamat sa aking anak na tiga Rizal dahil nag-deliver siya kanina ng napakaraming avocado. Ito, avocado. Hilaw pa ito, pero red ito kung nalaglag na kapag ka nahinog. Ano? So, ang iniisip ko rito, sigurado sabay-sabay itong mahihinog. So, ang gagawin ko ay tatanggalin ko ang meat at siguro semi-process ko, ikakat ko lang, kaya i-slice ko at ilalagay ko sa freezer at unti-unti kakainin ko every day or every other day. So, mag-iisip pa kung anong nag-isip pa ako kung ano pang pwedeng gawin dyan. Siguro mga ice cream ice cream shake na low carb. At titignan ko kung ano pang magagawa ko dyan. So, ipagpapatuloy natin ang ating meal ngayon after 24 hours ng ating fasting. So, magandang gabi mga ka-low carb. Hanggang sa muli, padayon.